naniniwala ako na ikaw ay hindi mo mapapansin na ikaw ay kinukompose nung 5 taong nakapaligid sa'yo. Kaya nga, kailangan mag-ingat ka kung sino yung nakapaligid sa'yo eh. Yun yung palaging sinasabi sa'yo, diba? Kasi, hindi mo namamalayan unti-unti may nakukuha ka from them. So, kung napapaligiran ka ng negative or poor-minded people, kailangan mong mag-isip-isip. Okay? So, yung una is, kailangan mong i-assess kung sino yung mga taong nakapaligid sa'yo. Bilangin mo agad. Ilan ba yung taong palagi mong kasama? Diba? Doon sa 5 yun, makikita mo meron kayong mga pagkakapare-pareho. So, kung ayaw mo na mahawa or makakuha ng something sa poor-minded na tao, kailangan mo na siyang iwasan, diba? Else, ikaw yung maghahatak sa kanya para maging okay siya. Diba? Parang ipakita mo sa kanya na dapat positive, ganun. Ano yun eh, kasi depende kung sino makakahatak sa kung sino eh. Kung ano yung mas maraming nakapaligid sa kanya, yun yung unti-unti mong makakatch eh. So, kung may nakita ka, first is, i-assess mo kung ano yung mga nakapaligid sa'yo. Anong mga ugali nila. 'Di ba? Pagka-assess mo, nakita mo na merong isa na tingin mong negative or poor-minded or fixed-minded na tao, kailangan i-ano mo siya, parang i-assess mo yung sarili mo na kaya mo ba siyang i-influence or ikaw yung nai-influence niya. So, yun yung una, assessment. Pangalawa is, once na-assess mo na, kailangan mo na mag-take action, di ba? Anong gagawin mo after that? After nung assessment mo? Kung nakita mo na mas lamang yung impluwensya niya sa'yo, then, anong gagawin mo dun? Kailangan mo mag-take action about it, di ba? Kailangan nyo mag-usap or paano mo siya i-address para malimit yung influence niya sa'yo, di ba? So, yun yung pangalawa. Pangatlo, after mong mag-take action on it, then kailangan mo siyang i-maintain, di ba? Kailangan, parang yung 5 na tao na malapit sa'yo, kailangan mo nang i-maintain kung ano yung gusto mo talaga sa buhay. Ano yung gusto mong anong gusto mong tahakin, di ba? Kasi makikita mo yan eh. Yun yung sinasabi